Vice Ganda, pikon ka ba? Napikon ka ba kay BP Sara? Sige, sige. Pasok. Ang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Ayon sa award-winning director na si Lav Diaz, kailangan pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Grabe, no? Kailangan tumakbo si Vice Ganda para matalo si BP Sara. At kailangan pop culture ang tatalo kay BP Sara. Grabe tong dilaw, no? Grabe tong mga pulahan. Grabe kayo. Hindi halata. Napaka-desperado ninyo. Alam nyo, nagsisimula pa lang ang panunungkulan ni Bongbong Marcos. Ito alam to, wag nyong itanggi. This is public knowledge. Hindi na kayo nagtrabaho. Ang target lang ninyo, wag manalo si BP Sara sa 2028. Tingnan mo yung preparation nila. Yung iba nagpe-prepare 3 years. Yung iba 2 years. Bago magkaroon ng presidential election ulit. Eto 6 years. Pagkaupo, binakbagan agad si Sara. Alam nila ganun kalakas. Pero ako natutuwa ako dito. Alam nyo kung bakit? This will make us strong. This will make us stronger and stronger and stronger daily. Mawakasan na ng tuluyan itong mga komunista, itong mga pinklawan at itong mga pulahan. Kasi lumabas yung totoong kulay. Lumabas ang totoong kasakiman. Yung personal agenda lang ang nasa isip. Lumabas ngayon eh. Pag na-survive natin to ngayon, mga DDS, alam natin kung sino mga Trojan horse, alam natin yung mga traidor, alam natin yung sa atin. At magkakaroon tayo ng mapayapa. Kasi alam nyo, natanggal si Marcos Sr., di ba? Anong napalit? Wala din. May nangyari ba? Wala din. Lalong nababoy actually ang Pilipinas. Ha? 2 Aquino na upo. Naayos ba? Hindi nga nila nakita kung sino pumatay dun sa asawa at sa tatay nila eh. Ganyan po kababoy ang panunungkulan nila. Pero ito, pag nakabalik ang Duterte at na-survive natin, malinis to. Bakit? Walang utang na loob. Hindi katulad ng pula at dilaw. Puro sila. Kinakain nila yung tae nila. Sorry for the word, pero yun eh. Sinuka nilang isa't isa. Ngayon, dahil sa pagka-desperado nila sa kay Sara, kinakain nila, suka nila. And then, magpapatakbo kayo. I have nothing against sa mga bakla. Wala din akong against sa sa trans. I don't agree with it, pero wala akong karapatang i-judge kayo. I don't think dapat magkaroon ng trans. Dahil ginawa po tayo ng Diyos na lalaki at babae. Hindi ko sinasabing trans siya ha. Hindi ko rin sinasabi kung ano. At hindi rin ako galit sa bakla. Kaya lang, okay yan kung pagiging artista. I don't agree with it pero hindi ko kayo ginajudge. Kasi lahat naman tayo magpagkakamali. Ako rin, marami akong pagkakamali. Pero excuse me po, hindi ako naging bakla. Not even 1 minute. Okay? At wala akong experience sa mga bakla. Baka akala yun yung pinupunto ko. Hindi, marami akong pagkakamali sa buhay, kaya hindi ako nagiging judgmental sa tao. Okay? So may karapatan tayo magbago, bawat isa. Ang paghuhusga nasa Diyos. Pero being a politician, wag naman. Kasi yan ang dapat, lalo presidente, yan ang dapat tinitingala ng taong bayan. Halimbawa, may presidente tayong adik. Ano yun? Halimbawa, may presidente tayong bakla. Ano yun? Anong gusto natin? Para lang hindi makaupo si BP Sara ka. Ulitin ko, this is not about dun sa mga bakla, okay? Kaya lang, wag naman yung presidente. Diba? Ganyan na kayo kadesperado? Para sa film critic,
Si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Oh. Suggestion Icon ng pop culture. Ang ganda nung sinabi ni Sir Jack di ba? Uy, posible maging Banateros yun, abangan ninyo. Ganda nung sinabi ni Sir Jack, oh. Oo, ano sabi niya? Kung si Vice Ganda ang presidente, sino first lady? Hindi ko kilala yung boyfriend nito. Ayon Perez. Kasi hindi naman ako mahilig sa artista, no? Basta yung, grabe, no? Ang pangit, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, eh. No, first lady mo yung lalaki. pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice, sina Senator Risa Hontiveros, Congressman Chel Jokno at Mayor Leni Robredo. Nakita nyo? How desperate yung mga pinklawan? Siya ang presidente, sinong katandem? Risa. Di ba? Inodoro. Hindi lang kayo kain tahi. Pinklawan. Talaga sa inodoro kayo bagay. Look at this. Itatapat mo si Vice Ganda kay Sara. Tapos wala na kayong mapili kung hindi si Risa. Nakakatawa tong pinklawan, parang tanga. Or si Jokno. Pilipinas to, kawawaan tayo ng mangyayari sa atin. Walang kinatandaan hanggang pagtanda. Ang bihira naman. Di ba? Kita mo? So, sino na ang second best nila? Risa? Hello? Alam mo, kahit tumakbo yung apat na yan, pag samasamahin nyo yung boto, sama nyo pa yung boto ni Tambi, hindi aabot sa kalahati ng boto ni BP Sara. Sigurado yun. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. Hugot pa ni Direk, kailangan nang mapalitan ang mga Duterte na master daw sa myth-making. Ayun, nakita po yun? Di ba ang gago? Tatakbo siya, tapos may vice president, tapos mag-resign. Paano yun ang papalit? Ano lang purpose? Matalo ang Duterte. Nakikita nyo yung desperation? Hindi nyo ba ramdam ang insecurities? Hindi lang itong mga to. Even their vloggers. Wala silang laman kung hindi Duterte. Sa bagay, wala silang views pag hindi babanatan ng Duterte. Di ba? Antindi, no? Oh, ikaw muna mag-presidente, tapos mag-resign ka para hindi kaya ni Leni. Inaamin hindi kaya. Mga bugok. Si Risa rin hindi kaya. Ganon sila ka-weak. Ganon sila pang inodoro. Taing-taing. Plinas na yan eh. You know? Ito tapatin ko, magalit na yung mga kaibigan nating Yellow Pinks. May mga kaibigan akong Yellow Pinks. Pero kasi, the truth hurts, but it is the truth. Irrelevant na ang yellow. Alisin mo ang yellow, pink. Alisin mo komunista. Wala na yung mga yan. Nakikisaw-saw na lang. Kaya, look at the desperation. Sino-sino napili? Pati nga si Tory gusto nang patakbuhin. Ay, gali. Wow. Kung kanino na silang napunta, kakaisip. Ako siguro, napapaniginipan nito si Sara. Paano ba natin tatalunin si Sara? Patakbuhin mo yan. Ito si Tory, ito si ganito. Patakbuhin nyo na rin si Boying, kalabanin si Sara. Si Trillanes, patakbuhin, kalabanin si Sara.